Bumuna ng Special Investigating Task Group o SITG ang pamunuan ng pambansang pulisya sa kaso ito ng tangkang pagpaslang kay Sharif Agwak Maguindanao del Sur Mayor Ahmad Ampatuan, kung saan ang krimen sapul sa CCTV footage. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic, anong motibo sa krimen na yan? Alex, handa ang Philippine National Police o PNP na tukuyin kung sino talaga ang mastermind o utak ng naganap na pananambang kay Sharif Agwak Mayor Maguindanao del Sur Mayor Ahmad Ampatuan na ikinamatay ng 3 sa mga suspect at ikinasugat ng maluha sa 2 sa security escort ng naturang alkalde. Inatasan na ni Philippine National Police o PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Directorate for Intelligence, Directorate for Investigation and Detective Management, Criminal Investigation and Detection Group at Police Regional Office in Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na magsagawa ng malalimang investigasyon upang matukoy ang motibo ng nangyaring pananambang kay Sharif Agwak Maguindanao del Sur Mayor Ahmad Ampatuan. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo na batay sa inisyal na investigasyon ng PNP Regional Office sa BARM na pinamumunuan ni Brigadier General J.D. Guzman, gun for hire ang nagsagawa ng pananambang kay Mayor Ampatuan gamit ang rocket-propelled grenade o RPG at iba pang matataas na kalibre ng baril. Ayon kay Tuanyo, natukoy na rin ng pulisya ang 3 napatay na suspect na pawang magkakamag-anak na kilala lamang sa alias na Rap-Rap na siyang may hawak ng RPG. Ang driver ng minivan ay kapatid ni alias Rap-Rap. Pinsang buo naman ni Rap-Rap ang isa pang napatay na suspect na involved sa gun for hire. Bilang update po, kanina po sa meeting na pinatawag po ni Chief PNP General Jose Melencio Nartates Jr., binigay ang atas niya yung Regional Director ng PROBAR na si General J.D. Guzman, yung pong Director ng DIDM, yung pong Director ng DI o Intelligence at yung Director ng CIDG para po sa araw na to mag-create ng Special Investigations Task Group para po ipagpatuloy yung investigasyon at matunton at ma-establish yung motibo ng nasabing ambush incident. Inihayag ng PNP bagamat nakaligtas sa pananambang si Mayor Ampatuan, malubhang nasugatan naman ang 2 sa kanyang security backup. Niliwanag ni Tuanyo na 4 na beses nang tinambangan si Mayor Ampatuan at aalamin din ng PNP kung nagkaroon ng security lapses nung maganap ang insidente. Kung mapapansin po ninyo, banggitin na lang po natin sa isang alias Rap-Rap, yung sabihin na po yung suspect number 1. Ito po yung nakita natin sa CCTV video na may hawak na RPG. At base po ngayong umaga sa patuloy na investigasyon ng PROBAR, sila po ay mga magkakamag-anak. Pang-4 po na attempt to sa buhay po nung nasabing ngayon po. Inamin ng PNP na ito ang unang pagkakataon sa mga kaso ng pananambang sa mga high-profile personality na gumamit ng RPG. Dahil dito, tinitignan din ng PNP kung may kaugnayan sa local terrorist group ang mga suspect dahil meron silang access sa RPG na ginagamit ng mga ekstremistang grupo sa Mindanao. Ang na-establish lang po initially ng RD PROBAR ay for hire yung pong pinaka-leader po na si alias Rap-Rap po. Alam po naman natin na yung mga local terrorists po ay may mga posible na sumusuporta po ng mga ibang grupo po. Alex, batay sa record ng Philippine National Police, ang mga suspect meron ding nakapending na arrest warrant kaugnay ng kasong gun for hire at kaumilik gun ban violation. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, kung gun for hire sila, bakit gano'n ang mga armas sila, no? RPG? Dahil ang alam ko, nung panahon na magulo pa dyan sa Maguindanao, iniuugnay ang mga gamit tulad ng mortar, ng RPG, ay doon sa isang mga secessionist group. So walang kinalaman dito, tulad ng MNLF, walang kinalaman dito? Hindi pa conclusive ngayon, Alex, kasi ang sabi nga ng PNP,
yung RPG nga ay ginagamit ng mga ekstremistang grupo sa Mindanao. So inaalam nila ngayon kung may koneksyon itong grupo ni Rap Rap na gumamit nga ng RPG dahil ito yung unang pagkakataon sa record ng PNP na nangyaring mga ambush sa isang high profile individual ay gumamit mismo ng RPG. Alex. Oo. Meron rin ako nabasa na itong RPG ginamit nitong tatlong suspect ay homemade daw. Kaya hindi napinsala yung sasakyan, hindi nakadulot ng pinsala, no? Hindi na pierce, hindi lumusot. Vic. Tama Alex, karamihan naman yan dahil nung kasagsagan pa nung ekstremistang grupo, yung mga international terrorists ay tinuturuan itong mga local terrorists na gumawa ng improvised na RPG, maging ng improvised explosive, Alex. Oo, dahil dito sa bagong estilo ng pamamaslang gamit ang RPG, wala ba sinabi ang PNP kung maglalagay ba sila na itataas ang alert level dyan sa Maguindanao del Sur? Sa ngayon, naka-heightened alert, Alex, particular na sa area ng Maguindanao. Dahil ang tutumbukin ngayon, Alex, ng binuong Special Investigating Team Task Force, yung mastermind. Dahil kung ito'y gun for hire, tiyak na may nag-utos. Yun. Dahil batay sa record, pang-apat na ito na attempt sa buhay ni Mayor Ahmad Ampatuan. Oo. So wala pang na-establish na motive, ha? Kung ito ay politically motivated, Vic? Wala pa hindi pa conclusive kung politically motivated dahil ang sabi nila tinitignan muna lahat ng anggulo dahil kanina lang binuo ni PNP Chief General Nartates yung Special Investigating Task Force na magsasagawa ng in-depth o malaliman na investigasyon. Alex. Oo, kanina nga pala nakausap ko sa Radyo Agila si Congressman Ismael Toto Mangudadato na siyang Lone District Congressman o kinatawan ng Maguindanao del Sur at binabanggit ko nga sa kanya dahil nga ang patuan itong si Mayor Ahmad, sabi ko sa kanya baka ikaw ang ituturong nag-utos ito, pero sabi niya sa akin matalik niya itong kaibigan at tumayo pala doon itong testigo nung kaso ng Maguindanao Massacre, kaya hindi naman daw nilalahat ng mga ampatuan ay kalaban ng mga mangundadato, may ilan naman rin na kalaban ng mga mangundadato. Vic. Tama Alex, kaya aabangan natin kung ano ang magiging resulta dahil importante daw dito na matukoy talaga kung sino yung nasa likod nito ng naturang pananambang kay Mayor Ampatuan, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo. Vic Sumintak, mata natin dyan po sa Campo Crame.